Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Abby. Taga Nueva Ecija po ako. Pero naganap itong aking kakaibang karanasan sa Bataan. May pinsan kasi akong nasa abroad. Tapos siya na ang bunso. Kaya wala na siyang pinapaaral. Bali ang naging kasunduan kasi nilang magkakapatid ay kapag nakatapos ang isa sa pag-aaral, ay siya naman ang magpapaaral sa kasunod. Pero hindi naman agad isu-shoulder ang buong expenses noong kasunod. Nakaalalay pa rin naman si tita. Para hindi sobrang mahirapan ang nagpapaaral. Ayun po, to make the story short, ay paaral ako ng aking pinsan at doon niya ako pinag-aral sa Olongapo City. Naroon din kasi nakatira si tita. Habang naroon ako sa Olongapo, ay madalas akong sumasama sa lahat ng mga gala at outing ng mga kaibigan at kaklase ko. Kasi magaling akong magluto at maaasahan sa usaping pagbabudget ng pagkain na ihahanda sa mga lakad. Isang araw noon, pasado 3:00 pa lang ng hapon, ay wala na kaming klase. Ang last 2 teachers kasi namin ay parehong wala. Kaya sinabi ng mga tropa ko na mag-beach daw kami sa Subic, iyong malapit sa may military camp na 164 doon sa Barreto. Mura kasi roon at swak sa budget ng isang estudyante. Noong mapadaan kami sa sentro ay agad na akong pumasok sa isang 24 hours grocery at bumili ng tinapay, palaman, chichirya, soft drinks at alak. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko pagkalabas ko galing grocery. Sa maliit kasi na halaga na aming pinag-ambagan ay kumpleto na lahat ng kailangan. Bali 7 kaming lahat na pupunta sa beach. Pagkarating namin sa beach ay saktong papalubog na ang araw. Kaya naman, kanya-kanyang picture taking na agad. Hindi na kami kumuha ng cottage dahil hindi na iyon pasok sa budget namin. May malapad na kumot naman na dinala ang isang kaklase namin na nagbo-boarding house malapit sa school. Kaya iyon na lang ang isinapi namin. Kaya literal na picnic in the sand talaga at sobrang budget-friendly na lakad. Habang nagiinuman kami ay napasabi si Andrew. Mga tol, nakakasawa naman na palagi na lang tayo dito sa Subic nag-hangout. Wala na ba tayong ibang pwedeng mapaggalaan? Yung ibang lugar naman. Sumagot naman si Ivy. Bakit? May sapat ba tayong budget para lumayo? Muli namang sumagot si Andrew. Bakit din? Hindi ba pwedeng mag-ipon? Magsambales tayo. Balita ko, may magagandang beach doon. Muli namang sumagot si Ivy. Meron nga, pero sa panahon ngayon, na puro na thesis at mahihirap na project ang ginagawa natin, imposibleng makapagtabi pa tayo ng ganun kalaking halaga. Saglit kaming natahimik dahil maganda naman ang suggestion ni Andrew. Kaso sobrang out of budget lang talaga. Hanggang sa sinabi ni Lani, bakit hindi tayo kinamalu? Napabulalas naman sina Ivy at Andrew. Ha? Bakit? Anong meron kinamalu? Taga-Bataan siya, di ba? At meron silang mini resort. Hindi sobrang maputi ng sand, pero malinis naman daw. Hindi na rin natin kailangan mag-book pa ng room dahil doon na tayo makikitulog kina Malu. Napatingin naman kaming lahat kay Malu kasi alam naman namin na taga-Bataan siya. Pero hindi namin alam na meron silang resort. Sabi naman ng kaibigan naming si Gerald na isang bading, hala girl! Hindi ka naman nagpaparamdam. Isa ka palang hasyendera ng beach resort. Sumagot naman si Malu. Sira, hindi sa amin ang beach resort na iyon. Lupain iyon nila lolo. Tapos, nilagyan lang namin ng 6 na cottages. Hindi rin naman kasi sobrang lawak ng lupa. Wala nga kaming patulugan para sa mga guest. Iyong 6 na cottages lang at 2 CR ang meron doon. Pang day tour lang talaga. Wala naman kasi kaming budget para magpagawa pa ng mga unit na matutuluyan.
Yung bang parang mga transient? Sabi naman ni Lani, pwede na yun. Siguro naman kahit papaano, may space pa sa kusina nyo na pwedeng pagpatulugan sa mga lalaki. Tapos kami mga babae ay doon na lang sa kwarto mo. Ano, game na tayo doon? Muli pang tanong ni Lani. Isa-isa namang nagsisagot ang lahat. Game ako dyan. Ako rin. Sige, kami rin. Sagot rin ni Andrew. Dahil kahit saang lakad ay kasama niya naman palagi ang girlfriend niyang si Cherry. Oh, kailan naman? Tanong pa ni Gerald. Next month, after ng deadline ng thesis natin, para wala na tayo masyadong iisipin. Sagot namang muli ni Lani. Tila alanganin naman sa plano si Malu. Guys, sigurado ba talaga kayo? Baka hindi mamit ng lugar namin ang expectation nyo. Sobrang probinsya ng sa amin. Hindi kagaya dito na kaunting lakad lang ay marami ng establishment. Malayo sa bayan iyon. Ultimo nga tindahan na may tindang yelo ay pahirapan pang makahanap. Sumagot naman si Ivy. Okay lang yun sis. Di tiis-tiis na lang muna kung anong meron doon. At least, ibang experience iyon at hindi masyadong mahal. Tsaka magbabayad din kami ng cottage para naman hindi kami abala sa pinagkakakitaan ng pamilya mo. Magkano ba ang per day ng cottage nyo roon? 400. Mahinang sagot pa ni Malu. Hindi ba pwede maka-discount girl? Sabat naman ni Gerald. Sige, tatanungin ko si mama kung ayos lang na 200 na lang. Total hindi naman peak season ngayon. Bihirang may mga nag-outing doon. Lalo na sa lugar namin, nasasadyain talaga at mahirap puntahan kung wala kang sariling sasakyan. Yes, okay na yun. Sagot naman ni Andrew. Matapos mapagplanuhan ang lahat, ay itinuloy na namin ang aming inuman at ligo. May mga baon naman kaming ekstrang damit, kaya ready talaga sa pagbi-beach. Pasado alas 10 ay nagsiuwi na kami. Mabilis lumipas ang panahon hanggang sa natapos na rin namin ang aming mga thesis. Kahit papaano ay nakapag-ipit na rin ako ng kaunting perang pang-ambag sa lakad namin. Sumasideline din kasi ako bilang tagagawa ng mga projects ng mga kakilala kong lower years o di kaya typing job. Kaya kahit hindi malaki ang allowance ko ay makakapagtabi pa rin talaga. Tapos iyong baon ko na pera na pang lunch ay hindi ko ginagalaw. Tinitiis ko na lang ang gutom. Total kumakain naman ako ng marami bago umalis ng bahay. Dilihensya na lang ng isang tinapay o di kaya biskwit mula sa mga kaibigan. Solve na roon ang tanghalian ko. Sumapit na nga ang araw ng aming pagpunta kina Malu. Nagulat ako pagkarating sa terminal dahil bakit wala si Malu. Ang sabi naman ni Lani ay umuwi na noong nakaraang araw pa para naman makapagsabi ng advance sa mga magulang niya na darating kami. Tsaka nagpadala na rin daw siya ng pera, pambili ng bigas, karneng pang-ihaw at ilang kutkutin para hindi na kami magtagal pa sa bayan upang mamili. Sila ni kasi ang pinaghahawak namin ng aming mga contribution para sa lakad na iyon. Sigurado kasi kami na hindi magagalaw dahil medyo mapera iyong sila ni. Madalas nga siya ang nag-aabono kapag kulang ang budget namin. Kaya siya ang pinagkakatiwalaan namin pagdating sa pera o siya ang treasurer ng grupo. Nasa biyahe pa lang kami ay unti-unti ko nang nasasabi sa sarili kong, tama nga si Malu, sobrang probinsya ng lugar nila, malayo sa kabihasnan. Iyon bang kung may mangyaring hindi maganda, ay mahihirapan kang makabalik agad sa bayan? Napakadalang rin kasi doon ng tricycle, hindi naman kasi totally residential area iyon. Siguro, meron lang 5 pamilya sa bahaging iyon ang nakatira. At sila iyong may mga cottage sa harapan. Tama rin si Malu sa sinabi niyang hindi talaga big time resort iyon. Ang totoo nga niyan
Parang 5 magkakatabing lote sila doon sa may tabing dagat. Tapos nakabakod na kahoy lang ang pagitan nila. Nasa harap lang banda ang mga maliliit na cottage. Parang napaka-virgin nga ng lugar na iyon. Kaunti ang tao, malinis ang dagat pati na ang mismong tubig. Pagkarating namin doon ay katanghalian. Tirik ang araw, kaya naman ramdam ko ang sakit sa balat. Lalo pa at hindi naman aircon ang bahay na aming tutuluyan. Hindi nga rin kalakihan ang bahay nila Malu. Kaya doon lang kami sa ilalim ng puno nakatambay. Kasi nakakasikip lang kami sa loob ng bahay nila at mausok din dahil kahoy ang gamit nila sa pagluluto. Ipinakilala kami ni Malu sa kanyang mga magulang na sina Aling Remy at Mang Dante. Medyo may katandaan na ang itsura ng mga ito, pero dahil siguro sa nasa probinsya at nasa tabing dagat pa ang bahay, kaya masigla sila kung kumilos. Narinig kong bumulong si Cherry kay Andrew. Han, mas worse pa pala ito kaysa expected ko. Parang hindi sulit ang biyahe natin na napakalayo at pagod para sa location. Sabi naman ni Andrew, ano ka ba, Han? Resort na pangmayaman kasi ang ine-expect mo. Pero kung ako ang tatanungin, ayos na ayos ito. Dahil ganito talaga ang real life island situation. Isipin mo na lang na para tayong nasa show ng Survivor. Lahat dito ay sariling sikap at pag-iingat. Sabi naman ni Gerald, Girl, look at the beach. Nasa open sea at walang net. Paano kung may dumaang pating dyan? Nakangiti naman na sumagot si Andrew. E di nakapag-light snack ang mga pating. Tila nawala naman sa mood si Gerald dahil sa mga panganib at inconvenience na naiisip. Ikaw ba, Abby? Anong masasabi mo sa lugar? Tanong naman ni Lani sa akin. Ayos lang. Hindi naman natin madalas maranasan ang ganito. Kaya isipin na lang natin na isa itong adventure experience. Nakita kong nakatanaw si Gerald sa dagat habang iiling-iling. Si Cherry naman ay panay ang pahid ng off-lotion dahil maraming insektong lumilipad na nangangagat. Ilang sandali pa ay lumabas na ng bahay si Malu, kaya agad na tahimik ang mga reklamo ng mga kasamahan namin. Guys, sorry ha, dahil gaya nga ng sabi ko, hindi talaga pang malakasan itong resort namin. As in, cottage lang talaga ang mga iyan na masisilungan laban sa init ng araw. Agad namang sumagot si Andrew. Ano ka ba? Gustong-gusto nga namin ang location nyo. Hindi crowded at malinis ang paligid. Parang true immersion talaga sa nature. Oo, tama. Ganun nga. Pagsang-ayon naman ni Gerald. Guys, nakahanda na ang kwarto ko. Pwede nyo nang ilagay doon ang mga gamit nyo. Tapos doon na tayo sa cottage tumambay at kumain. Agad naman akong tumayo para makilagay ng gamit at sumunod naman ang mga kasama ko. Nagbihis na rin kami ng panligo bago muling lumabas. Tapos nakita kong nauna na si Andrew sa cottage habang nakasunod naman sa kanya si Gerald. Sumabay naman sa akin sa paglalakad sina Cherry at Ivy. Tapos bumulong si Cherry. Siguro naman kahit papaano, kumita na sila sa mga cottage na yan, no? Sana kinapalan nila ang bubong. Wala nang ang dingding, manipis pa ang bubungan. Tagus pa ang sikat ng araw sa ibang parte. Sabi naman ni Lani, ano ka ba, Cherry? Magbalot ka na lang ng tuwalya sa buong katawan mo. Nakakahiya kay Malu kapag narinig niya ang mga pagrereklamo mo. Mabuti sana kung gusto niya ito. Tayo lang naman ang nagpilit sa kanya, di ba, na pumunta dito? Umirap lang si Cherry at hindi na sumagot. Si Ivy naman kasi ay madalas tahimik lang. Siya ang pinaka-weirdo sa grupo namin. Pero naiintindihan namin siya dahil meron siyang third eye. Kaya kapag makikita namin siyang nakayuko at ayaw tumingin ng diretsyo, isa lang ang ibig sabihin noon. Meron na naman siyang nakikitang hindi pangkaraniwan at binili na namin siya na wag nang ipaalam sa amin
para hindi na rin kami matakot pa. Tutal hindi naman daw kami magagalaw ng mga ganoong elemento. Makalipas ang mahigit kalahating oras ng pagpapatuyo namin ng utak sa cottage na may manipis na bubong, ay nakita namin papalapit na sa amin sina Aling Remy, Mang Dante at si Malu. May dalang mga nalutong pagkain. Pagkabukas ng mga lalagyanan ay medyo nakalimutan namin ang aming miserabling kalagayan dahil ang mga nakahain ay inihaw na liempo, bagong lutong kanin, isda na sinabawan at meron ding kaunting biko para sa panghimagas. Sumunod din ang kapatid na lalaki ni Malu na may dalang timba. Naroon ang mga soft drinks na nakababad sa tubig na merong 3 pirasong yelo na tigdos. Agad din naman kaming iniwan ng mga magulang ni Malu para raw makabuelo kami ng kain. Abot-abot naman ang pasasalamat naming lahat sa grasya na nasa aming harapan, lalo na sa malamig na soft drinks. Malaking bagay iyon sa natutuyo naming utak. Ang totoo niyan, wala pang naliligo noon sa amin sa dagat dahil sobrang tirik talaga ng araw na para bang kapag naligo kami ay bibilang lang ng ilang minuto ay tostado na agad. Kinahapunan noon, pasado 4:00, ay doon pa lang kami nagsimulang maligo. Dinala na rin ni Andrew ang bote ng alak sa mismong tabing dagat at doon nagtatagay habang nakaupo mismo sa tabing dagat. Noong medyo makulimlim na ay nakita namin naghahakot ng panggatong ang kapatid ni Malu at inilalagay sa malapit sa cottage namin. Para daw iyon sa mini bonfire. Kahit papaano ay naibsan ang mga pagrereklamo ng mga kasama ko. Dahil first time namin iyon ma-experience na mag-inuman sa tabing dagat habang may pa-bonfire pa at solo namin ang buong beach. Wala kasing mga guest sa katabing mga resort. Wala kasing nag-o-offer doon ng overnight stay. Kaya kami lang talaga ang natirang hindi taga roon noong gumabi na. Habang nagiinuman ay napasabi si Gerald, "Malu, kapag kumulo ang sikmura namin, saan kami pwedeng mag-jerbox o magbawas?" Sabi naman ni Malu, "Di ba may CR naman sa loob ng bahay? E di doon." Sumagot naman si Gerald, "Alin? Iyong CR nyo? Nasako ang dingding ng pintuan? Tapos naroon sa 3 hakbang ang pinakasala nyo? Na lahat ng detalye ng pag-iri ko ay maririnig ng mga magulang mo?" Natatawa naman ang sumagot si Malu, "Oo, doon nga." Napahawak na lang ng ulo niya si Gerald. Sumagot naman si Andrew, "Tol, malabo na ba ang mga mata mo? Kung ayaw mong may makarinig sa'yo sa pag-ungol mo habang jumijerbox, di dyan o, napakalawak na CR yan. Walang makakita sa'yo. At kung meron man, so what? Wala tayong kakilala dito." Tumatawang wika pa ni Andrew habang itinuturo ang kahabaan ng dalampasigan. "Oh my goodness, ayoko dyan. Baka biglang may mga syokoy na humila sa kagandahan ko at dalhin ako sa kanilang kaharian upang gawing reyna." Sagot naman ni Gerald, tapos nagkatawanan na kaming lahat. "Seryoso Andrew, kung ikaw, saan ka magdidiskarga?" Balik tanong pa ni Gerald. Di doon sa may unahan, puro naman yan kasukalan dyan. Pwede na dyan. Siguro naman, walang tao dyan lalo kapag gabi na. Sabi naman ni Malu, "Huwag lang kayo masyadong lumayo pa dahil may bahay sa unahan dyan. Bahay ng kuya ni Papa." Okay. Sagot pa ni Andrew na parang hindi masyadong nababahala na doon siya gagawa ng krimen habang may bahay pala sa unahan. Patuloy ang masayang inuman. May gitara ring ipinahiram sa amin ang kapatid ni Malu. Si Andrew naman ay inilabas ang husay niya sa pagigitara, kaya lahat ay ginanahang kumanta. Lalo at medyo may mga tama na rin ng alak. Pasado 9:00 ay pumasok na ng bahay nila si Malu. Lasing na raw ito. Sumunod na lang daw kami kung gusto na rin naming makatulog.
Bandang alas 10 ay nagpasya na kaming ihinto ang inuman kahit hindi pa ubos ang alak. Bali sa kwarto ni Malu ay magkakatabi kami roon kasama si Cherry, Ivy at Lani. Tapos doon sa may papagsasala naman ay ang kapatid ni Malu na si Andoy, tapos si Andrew at si Gerald. Okay lang naman sana sa amin na makasama si Gerald sa kwarto dahil tiwala naman kami na totoong bading talaga iyon at hindi gagawa ng kalokohan. Kaso hindi na kami kakasya, kaya doon na siya sa labas kasama ng mga boys. Pasado 1:00 ng madaling araw ay nagising ako. Kumukulo kasi ang tiyan ko. Naisip kong doon magbawas, kaso nakakahiya naman. Siguradong mag-iingay dahil ramdam ko ang hangin na umiikot sa aking sikmura. Bumangon na ako upang gisingin sana si Gerald at sa kanya ako magpapasama papunta sa may unahan. Nagdala na lang ako ng tissue at alkohol bilang pamunas. Pero laking gulat ko noong pagkabangon ko dahil may kumalabit sa akin. Si Cherry pala. Sabi niya, "Abi, saan ka pupunta?" Sabi ko naman, "Kumukulo ang sikmura ako eh. Magbabawas ako sa unahan. Magpapasama na lang ako kay Gerald." Sabi naman nito, "Sama ako. Gusto ko na rin magbawas." Tumango naman ako, kaya dahan-dahan na kaming tumayo at lumabas ng silid. Pagkarating sa maliit na sala ay tinapik namin si Gerald. "Sis, samahan mo naman kami." Mabilis naman siyang nagising. "Ha? Saan naman tayo pupunta?" "Magbabawas." Sagot ko pa sa kanya. Agad naman siyang bumangon at hindi na nagreklamo pa. Bit-bit ko noon ang cellphone ko na may flashlight. Wala kasing buwan noon kaya madilim talaga sa labas. Noong makarating na kami sa unahan, ay saglit nag-ilaw ng paligid si Gerald habang pinapalo ang talahib. Para daw umalis kung may ahas mang natutulog doon. Baka kasi bigla na lang daw kaming matuklaw sa puwet. Noong okay na ay magkakahiwalay na kaming umupo. Nagbawas na rin pala si Gerald para raw hindi niya na kailangan magpasabog sa kinabukasan ng umaga. Lalo at nakakahiya iyon kapag gising na ang buong pamilya ni Malu. Habang tahimik kami sa aming kanya-kanyang seremonya, ay may naririnig akong iyak ng babae. Hindi lang basta iyak na nagunguy-nguy lang. Iyak iyon na parang naiinis at pinapahirapan. Akala ko noong una na ako lang ang nakakarinig noon. Pero makalipas ang mahigit 15 minutos, ay nakita kong nakatayo na sa unahan si Gerald at nakatingin sa likuran. Dali-dali ko na ring tinapos ang aking seremonyas at lumapit sa kanya. "Sis, naririnig niyo yun?" Tanong pa ni Gerald. Lumapit naman si Cherry. "Saan galing ang tunog na iyon? Parang babaeng pinapahirapan eh." Sabi ko naman, "Oo nga, kawawa naman ang kung sino mang babaeng iyon." Sumagot naman si Gerald. "Ano kaya kung tignan natin? Baka naman kasi kapag ipinagpabukas pa natin, huli na para sa babaeng pinapahirapan. May napanood pa naman akong mga palabas na dinadala sa ganitong lugar ang mga kinikidnap na babae. Tapos dito pagsasamantalahan, saka iiwan na lang ng wala ng buhay." Tila pare-pareho kaming tatlo na nagkaroon ng tapang para iligtas ang babaeng aming naririnig. Kaya napagkasunduan namin na puntahan ang pinanggagalingan noong iyak. Sinimulan na namin ang paglalakad habang nasa ibaba lang nakatutok ang flashlight ng cellphone. Siguro mga mahigit 5 minuto lang ang aming nilakad ay may nakikita na kaming 2 kubo. Yung ikalawang kubo ay hindi namin alam kung kubong tirahan din ba o CR kasi maliit lang iyon kaysa doon sa isa. Patuloy kami sa paglalakad ng marahan. Ang ipinag-aalala ko nga ay baka may aso ang bahay na iyon.
Siguradong kahit gaano pa kami katahimik sa paglalakad ay mapapansin pa rin kami. Tinapik ako ni Gerald at itinuro ang maliit na kubo. Mukhang ang ibig niyang sabihin ay iyon ang una naming silipin. Bukas naman kasi ang maliit na bintana noon at meron ding nakasabit na lampara. Si Cherry naman ay nakakapit sa damit ko sa may likuran. Pagkasilip namin ay nakita namin ang isang dalaga. Punit-punit ang damit niya. May lubid na nakatali sa kanyang leeg. Nakatuwad iyon na nagngunguy-nguy ng pag-iyak. May tali din siya sa dalawang kamay na magkahiwalay. Tapos iyong pinagtalian ay makikita na ang sariwang laman na may dugo-dugo pa. Mukhang dahil iyon sa kanyang pagpupumiglas, kaya humiwa na rin sa balat niya ang lubid. Tinapik naman kami uli ni Gerald at sinabing, doon naman kami sumilip sa may kabilang kubo. Tumango naman kami ni Cherry at sumunod. Pagkasilip namin doon ay nakita namin ang tatlong lalaki, mukhang mga lasing, walang damit at nakahiga sa kahoy na papag, tapos ang dalawa naman ay magkahiwalay na nakahiga sa isang upuan. Doon namin naisip na mukhang bihag ang dalaga at ginagawang parausan ng mga lalaking iyon. Mukhang katatapos lang siguro nila pagsamantalahan uli ang dalaga dahil wala pa silang mga damit at nangingintab ang katawan sa pawis. Tinapik ko na si Gerald at itinuro ang kubo na pinaglalagyan sa babae. Hindi naman kasi nakatrangka ang pintuan. Halata iyon dahil meron pang kaunting awang. Hindi rin naman basta-bastang makakaalis doon ang dalaga dahil may tali iyon sa leeg at meron din sa magkabilang kamay. Noong naroon na kami sa may pinto ay sinabi ni Gerald na tag-isahan raw namin ni Cherry ang magkabilang kamay nakalagan sa pagkakatali. Tapos siya naman ang magtatanggal ng tali sa leeg. Tumango naman kami at dahan-dahan ang pumasok sa kubong iyon. Narinig kong binulungan ni Gerald ang babae at sinabing, "Miss, huwag kang mag-alala, papakawalan ka namin. Kapag nakarating na tayo sa bahay sa kabilang resort, ay ligtas ka na." Napansin naman kami ng babae, pero hindi pa rin siya tumitingin sa amin. Natatakpan ang mukha niya ng kanyang mahaba at gulugulong buhok. Hanggang sa marinig ko ang mahinang wika ng babae. "Wag! Huwag niyong gagawin yan." Sabi naman ni Cherry, "Huwag kang maingay, miss. Ililigtas ka nga namin." Pero maiksing wag lang uli ang isinagot noon sa amin. Kaya ang akala namin ay sinasabi niyang wag namin siyang gagalawin. Baka inakala niyang kasama kami noong mga kalalakihan sa loob. Pero nakakailang minuto na ako sa pagsubok na makalas ang tali. Hindi ko pa rin magawa. Masyadong masikip ang pagkakabuhol noon. Hindi rin iyon buhol na pangbata. Mukhang buhol na pang Boy Scout ang ginawa roon. Iyong mga 8-knot ba kung tawagin. Basta ganun. Kakaiba ang paraan ng pagkakabuhol ng mga tali dahil matibay. Sabi ni Cherry, "Gerald, ayaw matanggal ang pagkakabuhol. Masyadong mahigpit." Sabi ko naman, "Dito rin, Rald, sobrang higpit rin." Sabi ni Gerald, "Sige, ito na lang sa may leeg ang aalisin ko sa pagkakatali sa poste." Tapos muling nagsalita ang babae ng, "Wag! Huwag niyong gawin yan." Hindi pa rin namin iyon pinansin dahil baka inaakala niyang kakampi kami noong mga lalaki. Inalalayan ni Gerald ang babae na maitayo ng tuwid para makapunta kami sa kabilang bahagi kung saan nakatali ang kanyang kamay. Pero laking gulat namin noong mahawi sa pagkakatabon ang kanyang buhok mula sa mukha. Nanlilisik ang mga mata noon, tapos ang itim sa gitna ay parang tuldok na lang. Bigla iyong nag-wild. Kinagat noon sa leeg si Gerald pero naiharang niya ang kanyang braso. Mabuti at naitulak din ni Gerald si Cherry papaatras.
Kaya napatihaya si Cherry at dali-dali ko namang tinulungan na makatayo. Doon palang naging malinaw sa amin na hindi pangkaraniwan ang kondisyon ng babae. Nagwala na iyon at nagsisigaw ng malakas. Kaya noong maalis ang pagkakakagat kay Gerald, ay dali-dali na kaming lumabas ng bahay. Pagkalabas lang namin ay nakita naming nagawang maputol noong babae ang lubid na nakatali sa kanyang braso at parang galit na galit siya sa amin. Mabilis kaming tumakbo, lalo na noong makita naming kami na ang punteriya noong babae. Agad naman naming narinig na nagsisigawan ang mga kalalakihan sa loob ng bahay at sinasabing, "Si Ading! Nakawala!" Habang tumatakbo kami, ay nagsimula kaming magsisigaw ng tulong. Nakita namin sa malayo na may mga naglalabasan rin sa bahay nila Malu na may dalang flashlight. Nasa bandang beach na kami noon na tumatakbo, nang biglang may isang malakas na bagsak ng kamay ang tumama sa likuran ko. Napasubsob ako sa buhanginan, maging si Cherry ay napasubsob rin. Kami kasi ang magkasabay na tumatakbo. Nakita kong naroon sa gitna namin ang babae. Mukhang may diferensya siya sa pag-iisip kaya siya naging parang asong ulol. Noong makatayo ang babae ay muli na akong tatalunan nang salubungin naman ito ni Gerald at binangga sa may gilid. Kaya tumilapon iyon at gumulong-gulong sa buhanginan. Agad akong bumangon at tinulungan si Cherry. Sabi naman ni Gerald, "Tumakbo na kayo! Bilis!" Nauna kaming nakatakbo ni Cherry. Tapos noong lumingon kami, ay papatalon na kay Gerald iyong babae. Kakaiba ang talon ng babaeng iyon pang-championship sa Olympic High and Long Jump. Kasi mataas siya tumalon at malayo ang nararating na parang palaka. Nakita naming tumalon na nga ang babae pero hindi siya umabot kay Gerald dahil biglang may humila sa lubid sa kanyang magkabilang kamay. Iyong mga lalaki sa kubo ang humila noon, nakarating na pala sila agad. Tapos hinataw naman ng isang may edad na lalaki ang likuran noong babae gamit ang isang latigo. Galit na sumigaw ang matandang lalaking iyon, "Sino kayo? Bakit niyo pinakawalan?" Hindi kami nakasagot. Tapos may sumagot sa may likuran namin, si Mang Dante. "Kuya, mga bisita yan ni Malu. Anong ginagawa nila sa pamamahay namin? Tignan mo, Dante, ang ginawa nila. Pinakawalan nila si Lucy. Kung hindi namin ito naabutan, patay na ang 3 niyong bisita. Iuwi mo na ang mga yan. Mukhang may kagat sila o kalmot na natamo." Wika pa ng matanda. Tapos pinagtulungan na nilang iuwi sa kanila ang dalaga na mabangis pa rin ang tunog at panay ang pagpupumiglas. Nanginginig ang buo kong katawan noong maramdaman kong hinawakan ako ni Ivy at hinila papabalik sa bahay nila Malu. Si Cherry naman ay inaalalayan ni Andrew habang hindi matigil sa pagtatanong na kung anong klaseng halimaw raw ang babaeng iyon. Pagkarating sa bahay ay tahimik lang ang tatay ni Malu pero mababasa ang pagkadismaya sa mukha niya. Nagpakulo naman ng tubig ang nanay ni Malu. Doon inilagay ang tawil na ipinanglinis sa kalmot namin ni Cherry sa likuran, pati na rin sa malaking kagat sa braso ni Gerald. Habang ginagamot ang mga sugat namin, ay nakiusap si Mang Dante na sana ay hindi na raw makalabas pa ang tungkol sa aming nasaksihan. Ang babaeng iyon daw ay pamangkin niya. Maging iyong mga kalalakihan na nakita namin ay mga pamangkin niya rin, anak ng kuya niya na doon nakatira sa bahay na aming pinuntahan. Pinag-aral daw sa Maynila ang anak noon na dalaga na nagngangalang Lucy. Pero may nakapagsabing tila nasisiraan na ito ng bait. Ang sabi ng isang ka-boardmate na nagkaroon daw si Lucy ng mga weirdong kaibigan. Mga magtotropa raw iyon na palaging nakasuot ng itim
at sa gabi lang kung nagpapakita. Akala nila ay mga grupong emo lang o iyon bang mga mahihilig sa emo rock music. Hanggang sa isang araw ay napansin nilang hindi na pumapasok si Lucy sa mga klase niya. Palagi na lang daw itong nasa kwarto at panay ang paglalaway. Kapag kinakausap ay nakangisi lang at hindi sumasagot. Kaya nag-text na ang ka-boardmate ni Lucy na taga roon din sa Bataan upang ipaalam sa kuya ni Lucy ang nangyari sa kapatid nito. Agad lumuwas si Mang Julio kasama ang isang anak na lalaki at sinundo si Lucy. Sa tingin raw nila ay nahawa ng pagkaaswang si Lucy. Napatignan na rin nila sa ilang mga albularyo pero walang may kakayahang gumamot. Kaya isa sa kakilala na pauwi ng Bisaya ang kanilang pinakisuyuan na maghanap ng albularyong kaya makagamot ng pagkaaswang. At isang buwan na ang nakalilipas ay wala pa ring makita. Kaya itinali na lang muna nila si Lucy sa kabilang kubo at pinapakain paunti-unti ng karne ng manok para hindi ito mamatay at umabot pa sa gamutan. Pero kung lalampas na ng 3 buwan at wala pa ring makikitang manggagamot, ay baka itigil na nila ang pagpapakain ng sariwang manok. Hahayaan na lang nila itong malagutan ng hininga kaysa makapaminsala pa sa iba. Kahit sobrang takot ang nadama ko dahil sa dalagang si Lucy, naaawa pa rin ako sa sinapit niya. Sumang-ayon naman kami kina Mang Dante na sarilinin na lang ang aming naging karanasan at huwag nang ipagkalat pa. Kinabukasan ay nagstay pa kami maghapon para makaligo pa kaunti, tapos bandang 2:00 ay umuwi na kami papabalik ng Olongapo. Kahit halos 20 taon na ang lumipas, paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin ang malahalimaw na itsura ng dalagang si Lucy noong inaatake niya kami. Kasabay ng tunog ng angil na halatang hindi sa normal na tao nanggagaling. Ang huling naging balita ko matapos ang graduation namin ay namatay na raw ang dalagang si Lucy dahil hindi naman sila nakahanap ng manggagamot ayon pa kay Malu. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at nakapagbigay ng kaunting kilabot sa inyong sistema. Dahil para sa akin na siyang saksi sa mga pangyayari, hindi iyon matatawag na kaunting kilabot lang, kundi isang gising na bangungot, lubos na gumagalang, Abi ng Nueva Ecija. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.